Magandang umaga po mga kapatid at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang Pasko po ay palaging may hatid na warmth sa atin kahit na sa kabila ng malamig na klima. Ito ay naghahatid ng kakaibang simoy at ng kakaibang saya. Ngayong sambang umaga, ang paksa natin na pagbubulayan mula sa salita ng Diyos ay ang mga damdamin na naramdaman o naranasan ng mga tauhan ng unang Pasko. At ngayong umaga po, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pag-asa. Sa panahong ito ng pandemya, ng COVID-19, ng sunod-sunod na malalakas na mga bagyo na nakapinsala sa kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan, ng ilang mga paglindol at mga pag-encounter ng militar. Sa ganitong mga karanasan, parang napakahirap na magsaya at magdiwang ng Pasko. Ang marami sa atin marahil ay hindi excited na darating ang Pasko. Ang matinding kahirapan ay maaring nagdulot sa atin ng kawalang pag-asa. At nakikita natin ang darating na Pasko ay napakalungkot at hindi tayo talaga masaya na mag-celebrate ng Christmas ngayong taon. Ang taong 2020 ay talagang napaka-challenging sa bawat isa sa atin. Hindi lamang naman po sa Pilipinas, sa buong mundo din. Ang lahat ng mga tao ay talagang dumaan sa napakatinding pagsubok. At maaring ang mga pagsubok na ito ay nagdala sa atin sa kawalang pag-asa. Ngunit salamat sa Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak noong unang Pasko, ang Panginoong Hesukristo. At inilarawan ni Pablo si Jesus bilang ating pag-asa. Sa kanyang sulat po kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 1 verse 1, ay ganito ang sabi ni Pablo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo na ating pag-asa. Tinawag ni Pablo si Kristo na ating pag-asa, our hope. Hindi lamang siya ang pinagmumula ng pag-asa o ang nagbibigay ng pag-asa, kundi siya mismo ang pag-asa. Maliban sa kanya, wala tayong ibang pag-asa. Ang ibang mga tao at ang ibang mga bagay na inaasahan natin ay hindi talaga sila ang ating tunay na pag-asa. Sila ay makakatulong at sila ay pwede nating maasahan sa ilang panahon. Ngunit hindi sila natin palaging maaasahan. Ang pag-asa ng maraming mga tao ay sinasandig nila sa mga tao at sa mga bagay na tinatangkilik nila. Pero sinasabi ng talata na hindi ang mga ito ang ating talagang pag-asa. Ang ating pag-asa ay si Kristo. Ibig sabihin, hiwalay kay Kristo, wala tayong pag-asa. Gaano kalungkot at ka-depressing ang buhay na walang pag-asa? Wala kang makitang dahilan kung bakit magpapatuloy ka pang mabuhay. Ang lahat ng ginagawa mo ay parang walang kabuluhan, walang mararating at walang katiyakan. Parang gusto na nating give up, hands up na, suko na, ayaw na. Ayaw nang lumaban sa hamon ng buhay. Dahil hindi natin alam kung ang ginagawa natin ay may mangyayari pa, wala na tayong energy na magpatuloy. Maaring ang ilan sa atin ay dumaan sa ganitong karanasan. Alam natin ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa. Kaya tayo nakapagdiriwang ng Pasko na anong saya ay dahil sa pag-asa. Kahit sa sitwasyon na pinakawala ng pag-asa, mayroon tayong pag-asa. At yon ay ang Panginoong Jesus. Dahil mayroon tayong pag-asa,
maharap natin ang Paskong ito na anong saya. Ang awitan ng mga anghel noong isilang si Jesus, ang sabi nila, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Hindi po ba't ang awit na iyan ay punong-puno ng pag-asa? Nakapaloob sa awit na yan ang plano at layunin ng Diyos para sa tao. Ang Diyos na maluwalhati sa lahat ay nalulugod na bigyan ang tao ng kapayapaan. Gustong-gusto ng Diyos na maranasan ng tao ang kapayapaan. Yan ang itinitibok ng puso ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa sangkatauhan. Paano hindi tayo mapupuno ng pag-asa kahit paanong pagsubok ang dumating sa ating mga buhay, kung alam natin na mayroong isang dakila at makapangyarihang Diyos na nagmamalasakit sa ating kapakanan at naghahangad ng pinakamabuti para sa atin. Ang ating pag-asa ay wala sa mga bagay o sa mga karanasan, kundi na kay Kristo na ating Panginoon. At dahil nangako si Kristo na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, kundi mananahan siya sa ating mga puso, napupuno tayo lagi ng pag-asa. Ngayong umaga po ay sasagutin natin ang tanong na, paanong si Jesus ay naging ating pag-asa? Tinawag siya ni Pablo na ating pag-asa. Ngunit paanong si Jesus ay naging ating pag-asa? Makibasa po kayo sa akin sa Lucas 2 verses 10 and 11. Lucas 2 verses 10 and 11. At ang sabi po ay ganito: magsisimula po ako sa verse 9. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa kwento pong ito, ang mga anghel ay excited na nagbalita sa mga pastol na isinilang na ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya ang sabi nila ay, "Huwag kayong matakot, may dala kaming mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Doon sa verse 10 and 11 po ay sinabi, "Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Malinaw na sinabi ng anghel sa mga pastol kung sino ang isinilang. Ang Kristo, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Malinaw na sinabi ng anghel sa mga pastol kung saan siya isinilang. Sa bayan ni David, sa Bethlehem. Kailan siya isinilang? Ngayon, ng oras ding yon na ibinabalita ng anghel sa kanila ang magandang balitang iyon. Ang Israel ay matagal na naghihintay ng kanyang tagapagligtas.
mula pa sa panahon ni Isaias at ni Jeremias, 800 hanggang 600 taon bago pa isinilang si Kristo, ay inihula na ang pagdating ng tagapagligtas. Nang gabing yon, tinapos ng Diyos ang kanilang paghihintay. Tinupad ng Diyos ang kanyang ipinangako. Hindi binigo ng Diyos ang pag-asa ng Israel. Sa kapanganakan ni Jesus ay tinupad ng Diyos ang kanilang inaasahan at pinatunayan ng Diyos na hindi siya sasala sa kanyang ipinangako. Hindi niya bibiguin ang mga taong umaasa sa kanya. Kaya sabi ni Simeon sa verse 29 ng Lucas chapter 2, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay ng karangalan sa iyong bayang Israel. Ipinangako ng banal na Espiritu kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. At totoo nga, nakita niya, nakalong niya, at pinagpala niya at binasbasan niya ang sanggol na si Jesus. Kaya ang sabi niya, nang kalong-kalong na niya ang baby, kunin mo na po ako, Panginoon, sapagkat nakita ko na ang katuparan ng iyong pangako. Gusto kong pansinin natin, mga kapatid, kung paano tiningnan ni Simeon ang sanggol na si Jesus. Sino si Jesus para kay Simeon? Ang sabi ni Simeon sa verse 25 to 26, siya ang tagapagligtas ng lahat ng bansa. Si Jesus ang matagal nang hinihintay ng Israel na ipinangako ng Diyos na ipadadala niyang tagapagligtas. Ngunit hindi lamang siya tagapagligtas ng Israel. Para kay Simeon, si Jesus ay tagapagligtas ng lahat ng mga bansa. Kaya totoo ang sabi ng anghel, ako ay may dalang mabuting balita na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Hindi lamang si Jesus tagapagligtas ng Israel, siya ay tagapagligtas ng lahat ng mga tao, ng lahat ng mga bansa, kasama ikaw at kasama ako. Si Jesus ang tagapagligtas ng mga hintil at ng Israel. Siya ang tagapagligtas nating lahat. Pero bakit ba kailangan ng tao ng tagapagligtas? Sa Mateo 1:21 po, ay sinabi ng anghel kay Jose, si Jose na nakatakdang mapangasawa ni Maria, ay sinabi ng anghel sa kanya, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papanganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang layunin ng pagkasilang kay Jesus ay para iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Ang kanyang bayan ay hindi lamang ang Israel, kundi ang lahat ng mga bansa ayon kay Simeon. Kasama ang mga hintil at kasama tayo. Ang target ng pagkakasilang kay Jesus ay ang kasalanan ng tao. Ang gustong lunasan ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus ay ang kasalanan ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. Ang sabi sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao na ang tinutukoy ay si Adan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang sabi ni Pablo sa sulat na ito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ni Adan. At dahil sa kanyang kasalanan, lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao. At lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, ang lahat ng tao ay naparusahan ng kamatayan. Ito ang pinakamalaking problema ng tao, ang kasalanan.
Ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan ni Adan, lahat tayo, bawat isa sa atin ay nakadestino para maparusahan ng kamatayan. Ang akala natin, ang malaki nating problema ay kung ano ang ating isusuot, ano ang ating kakainin, saan tayo titira, ano ang ating ipagpapaaral sa ating mga anak, saan tayo kukuha ng ipagpapagamot kapag tayo ay nagkakasakit. Hindi natin alam na ang kasalanan ang pinakamalaki nating problema at dahil dito tayo ay patungo sa kapahamakan. Wala kahit isa sa atin na exempted sa problemang ito. Ang sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Bawat isa sa atin ay nagkasala at wala kahit isa sa atin magpakabuti-buti na at magpakabait-bait na tayo ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang Diyos ay absolutely holy at namumuhi siya sa kasalanan ni hindi niya matingnan ang kasalanan. At dahil lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay hindi nakapasa sa panukat ng Diyos. Wala kahit isa sa atin ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang naparusahan sa halip na tayo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Karapat-dapat tayong maparusahan ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit inako ni Jesus ang parusa. Siya ang namatay sa krus sa halip na ikaw at ako. At dahil sa kanyang sakripisyo, maaari nang mapatawad ng Diyos Ama ang ating kasalanan. Kung mananalig tayo kay Jesus, magsisisi sa ating mga kasalanan at tatalikuran natin ang mga ito at magsusuko tayo ng ating buhay kay Kristo, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ni-reverse ni Jesus ang destinasyon ng ating buhay. Dati ay nakadestino tayo sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Ngunit ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, lahat ng mananalig kay Kristo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi namatay si Jesus sa krus, lahat tayo ay walang kapag-apag-asa na makapiling ang Diyos sa langit. Kaya tinawag si Jesus na tagapagligtas dahil siya ang magliligtas sa ating lahat sa parusa at kapangyarihan ng kasalanan. Binayaran ni Jesus ang kaparusahan sa kasalanan at winasak naman niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Sa lahat ng mga nananalig kay Jesus, winasak ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya kung kaya mong iligtas ang iyong sarili sa kasalanan, ay hindi mo na kailangan si Kristo. Ngunit ang totoo, anumang pagsisikap natin sa ating sarili ay hindi sapat para tayo maligtas. Mabuti sana kung ang ating mga kasalanan ay maaaring ipangbayad o ang ating mga kasalanan ay maaaring bayaran sa pamamagitan ng mabubuting gawa at magpakabuti lamang tayo ay baka sakaling maligtas tayo. Pero ang sinasabi ng Biblia, dahil sa ating pagiging makasalanan, paulit-ulit tayong nakakagawa ng masama. Kaya ang lahat ng pagsisikap natin na gumawa ng mabuti ay nawawalan ng kabuluhan. Walang kaligtasan sa kasalanan maliban sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iisa ang paraan para tayo ay makapiling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus
lamang. Ang mga tao ay gumagawa ng iba't ibang paraan at iniisip nila na sa pamamagitan ng mga bagay na ito na ginagawa nila ay maaari silang tanggapin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang ang ating pag-asa. Wala tayong ibang pag-asa laban sa kasalanan, kundi si Jesus lamang. Tiyak ang ating kapahamakan, ngunit kung sasampalatayanan natin si Kristo, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya ang sabi ng mga pastol, ang sabi ng mga anghel sa mga pastol, ako'y may dalang mabuting balita, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Ang kapanganakan ni Jesus ng gabing iyon ay nagdala ng malaking pag-asa sa lahat ng mga tao. Dumating ang solusyon ng Diyos sa pinakamalaking problema ng tao. Ipinanganak ng gabing iyon sa Bethlehem ang solusyon ng Diyos para sa kasalanan ng tao. Magandang balita dahil ang lunas sa kasalanan ng tao ay ipinanganak na. Huwag ka nang maghanap ng iba pang solusyon sapagkat ang solusyon sa kasalanan ay ibinigay na ng Diyos. Huwag ka nang umasa sa iba pang paraan kung paano ka maliligtas sa kasalanan. Sapagkat iisa ang ibinigay ng Diyos na pamamaraan. Lahat tayo hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat tayo hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos. Ngunit nag-provide ang Diyos para sa atin ng katanggap-tanggap na solusyon sa ating problema. At yun ay ang kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. Wala tayong ibang pag-asa laban sa kasalanan, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Tiyak ang ating kapahamakan kung hindi natin sasampalatayanan si Kristo. Kamangmangan mga kapatid, ang gumawa ng iba pang paraan, gayong nag-provide na ang Diyos ng paraan. At ang iprinovide ng Diyos na paraan, ayun lamang ang paraang katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya bakit ka pa mag-iisip ng ibang paraan? Ba't ka pa gagawa ng ibang solusyon? Gayong nag-provide na ang Diyos ng solusyon para sa iyo. Sundin natin at sampalatayanan ang paraan ng Diyos. Huwag maging matigas ang ating ulo. Ang pagmamalaki natin laban sa Diyos ay ikapapahamak natin. Ang sabi ni Isaias sa chapter 64 verse 6, ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Mayabang ang tao na isipin na ang mabubuting gawa na ginagawa niya ay napakalaking bagay na dapat pahalagahan ng Diyos. Hindi natin nakikita ang tunay nating katayuan sa harap ng Diyos. Ang sabi ni Isaias, lahat tayo ay nagkasala. Wala kahit isa sa atin na hindi nagkasala. At dahil sa kasalanan, wala kahit isa sa atin ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hanggat hindi nilulunasan ni Kristo ang ating pagiging makasalanan, anuman ang ating gawin, sabi ni Isaias, ang katulad ng mga iyon ay hamak na dumi lamang.
Ang akala natin, ang mabubuting gawa na ginagawa natin ay malaking bagay na pwede nang gamiting dahilan para tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sabi ni Isaias, ang lahat ng iyon ay hamak na dumi lamang. Sabi ng Biblia, ang lahat ng mabubuting gawa na ginagawa natin ay gagantimpalaan ng Diyos. Totoo iyon. Ang kaliit-liit ang mabuting gawa na ginagawa natin ay gagantimpalaan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang gantimpala sa bawat mabubuting gawa na ginagawa natin. Pero kung ang mga mabubuting gawa na yan ang inaasahan natin para tayo maligtas, nagkakamali po tayo. Gagantimpalaan ng Diyos ang bawat mabubuting gawa na ginawa mo. Pero sisingilin ng Diyos ang kabayaran sa bawat kasalanan na ginawa mo. Ang mabubuting gawa ay hindi pambayad sa kasalanan. Yan po ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Hindi natin mababayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang kasalanan ay kasalanan na dapat pagbayaran. Ang sabi ni Isaias, para tayong mga dahong lagas. Hindi na natin maibabalik pa ang dahon na nalaglag na sa tangkay. Ganyan tayo sa harap ng Diyos. Nagkasala na, nahatulan na, napapahamak na, nakadestino na para maparusahan at hindi na maililigtas ng anumang mabubuting gawa na ginagawa natin. Para tayong mga dahong nalaglag sa tangkay na tinatangay na ipinapadpad na ng hangin. Ang ating kasalanan ang nagdala ng hatol at kaparusahan sa atin. Ilalapat na lamang ng Diyos ang hatol na iyan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngunit ayaw ng Diyos na mapapahamak ang ating kaluluwa, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ipinanganak si Kristo noong unang Pasko. Siya lamang ang ating pag-asa. Ang sakripisyo lamang ni Kristo sa krus ang makapagre-reverse ng hatol sa ating mga kasalanan. Ang bawat kasalanan na dapat nating pagbayaran ay binayaran ni Jesus sa krus. Kaya hindi nasisingilin sa atin ng Diyos. Maaari na tayong patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil sa sakripisyo na ginawa ni Kristo sa krus. Ang sino mang hindi maniwala sa mabuting balita na ito ay mapapahamak. Isipin natin mga kapatid, bakit pa kailangang ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak kung kaya naman pala nating iligtas ang ating sarili sa kasalanan? Kaya ipinadala si Jesus ay dahil wala tayong sapat na magagawa para iligtas ang ating sarili sa sumpa at parusa ng kasalanan. Si Kristo lamang ang kaisa-isa nating pag-asa. Kung gayon, kailangan nating manalig at sumampalataya sa ginawa ni Jesus. Dahil ang sabi ng Biblia ay maliligtas tayo kung sasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagdating sa kasalanan mga kapatid, iisa ang ating pag-asa at yun ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang anumang kaya nating gawin ay hindi sapat para mabayaran ang ating kasalanan. Pangalawa, si Jesus ay naging pag-asa natin sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na ganap. Sa Juan 10:10 ay sinabi ang ganito, kaya lamang pumupunta dito ang magnanakaw ay upang magnakaw, bumatay at magwasa. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa talinghagang ito ay inihahalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa isang pastol at ang kanyang mga tagasunod ay inihalin tulad naman niya sa mga tupa. Ang magnanakaw na kumakatawan kay Satanas ay pumupunta lamang, sabi ni Jesus, para magnakaw,
pumatay at magwasak. Ang gusto ni Satanas ay gawing miserable ang ating buhay. Ang makita tayong gumon sa bisyo, pasan-pasan ang daigdig dahil sa bigat ng ating mga problema, nakaratay sa karamdamang wala ng lunas, nakalublob sa kasalanan at kasamaan, naghihikahos na halos isangla na natin ang ating buhay para lamang tayo mabuhay. Ginagawa ni Satanas ang lahat ng masama para alisan tayo ng kapayapaan, kalayaan at kaligayahan. Iaalok niya sa atin ang lahat ng mabubuting bagay, ang kung ano-anong magagandang bagay, para kapag kinagat natin ang mga iyon, ay yun din ang gagapos at aalipin sa atin. Yun na din ang magiging bilangguan natin. Yan ang mga larawan ng buhay na gusto ni Satanas na maranasan ng tao. Naparito siya para magnakaw ng ating kaligayahan at ng kabuluhan ng buhay, para magwasak ng buhay, at para patayin tayo sa kasalanan. Naparito siya para pumatay, magwasak at magnakaw. Ngunit hindi yan ang gusto ng Diyos na maranasan ng tao. Ang gusto ng Diyos sa tao ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. 800 taon bago pa isinilang si Jesus, ay ganito ang hula ni Propeta Isaias. Sa Isaiah 61, verses 1 to 4. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang, at upang lupigin ang lahat ng kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na taga-Siyon ay paligayahin. Sa halip na lungkot, awit ng pagpupuri ang yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, ililigtas sila at kakalingain. Siya ay uunlad na parang halamang itinanim. Ang bawat isa ay parang matuwid. Ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. Muling itatayo mga sirang lungsod na napakatagal nang nawasak at tupo. Ang sabi ni Jesus, ang hula po na yan ni Propeta Isaias ay tungkol sa Panginoong Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Juan 10:10, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Paano gagawin ni Jesus ito? Sa hula ni Isaias ay sinabi niya, hinirang ng Diyos Ama si Jesus upang ang magandang balita'y dalhin sa mga mahihirap, upang ibalita ngayoy panahon ng iligtas ni Yahweh ang kanyang mga hinirang, upang iligtas tayo at kalingain, upang pagalingin ang sugat ng puso, upang lupigin ang kaaway, upang aliwin ang nangungulila, palayain ang mga bihag at bilanggo, upang paligayahin ang mga tumatangis, upang sa halip na lungkot, awit ng pagpupuri ang kanilang aawitin. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, anumang nakapanlulumong karanasan, si Jesus ang ating kailangan. Alipin ba tayo ng kasalanan? Wala na tayong ginawa, kundi pawang masama. Gusto naman natin gumawa ng mabuti, pero hindi natin magawa ang mabuting gusto nating gawin. Nakakagawa tayo ng mabuti pansamantala, pero maya-maya, makakagawa na ulit tayo ng masama. Alipin ba tayo ng masasamang bisyo, masasamang ugali, masamang pananalita, masamang isip, masamang damdamin? Biktima ba tayo ng masasamang tao, masamang karanasan, masamang kapaligiran, masamang pamilya, masamang kapalaran, masamang hanap buhay, masasamang kasamahan? Naghahagilap tayo ng taong makakatugon sa ating masamang nararanasan, ngunit wala tayong masumpungan.
Maaring pansamantala tayo makahanap ng mga taong totoong kumakalinga at nagmamalasakit sa ating kapakanan. Ngunit hanggang saan lamang ang maaaring maitulong ng tao sa atin? Gayong ang bawat isang tao'y nasa kaparehas na kalagayan natin. Kung tayo'y nanlulumo, sila'y nanlulumo din. Kung tayo'y nahihirapan, sila'y nahihirapan din. Kung tayo'y nagdurusa, sila'y nagdurusa din. Kung tayo'y may pinapasan, sila'y may pinapasan din. Ang totoo, ang anumang tulong na maaaring maibigay ng sino mang tao sa atin ay hindi sapat. Hindi sasapat. Kung wasak ang puso mo, kahit gaano pa kalaking pagmamahal ang ibigay sa iyo, ay kulang na kulang pa din. Ang pakiramdam mo'y hindi pa rin sapat. Kung alipin ka ng bisyo at masasamang ugali, walang magagawa ang tao para kapalayain diyan. Kahit ang sarili mong pagsisikap ay mabibigo. Para tayong nalulunod, pero walang kayang makasagip sa atin. Sinisisi natin ang Diyos kung bakit tayo pinaparanas ng ganito, ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang lunas sa lahat ng karanasan ito. Ibinigay ng Diyos si Jesus nung unang Pasko para lunasan ang lahat ng mapapait na mga karanasan na nararanasan natin sa mundo. Walang makapagbabago ng ating sitwasyon maliban kay Jesus. Siya ang isinugo ng Ama para tayo tubusin sa anumang kalagayan natin at hanguin tayo mula dito. Ayaw lamang maniwala ng tao na si Jesus ang katugunan sa lahat ng kanyang kalagayan. Gumagawa ang tao ng lahat ng kaya niyang gawin, ngunit hindi siya lumalapit kay Jesus. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Jesus. Gusto niyang solusyonan ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayanan. Ang ilan ay waring nagtatagumpay, ngunit hanggang saan lamang niya kakayaning mag-isa ang bigat ng hirap ng buhay. Alam niyo mga kapatid kung bakit ganito kabigat ang mabuhay sa mundo? Sapagkat ang buong mundo ay nasa ilalim ng kasalanan. Ang lahat ng paghihirap na nararanasan natin ay bunga ng kasalanan at ng pagiging makasalanan ng lahat ng tao. Ang marami sa atin ay papalubog na ng papalubog sa kasalanan at sa kahirapan. Napipilitan tayong humawak sa patalim kapag ang buhay na natin ang nakataya. Kaya kahit sa masama ay sumasama tayo. Si Jesus lamang ang ating pag-asa. Huwag natin baliwalain si Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Lucas 4:21, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Kung babasahin po ninyo ang Lucas 4, sa bahaging iyon ng kasulatan, ay binasa ni Jesus ang hula ni Propeta Isaias na binasa ko kanina, yung nasa Isaias 6. Yun ang binabasa ni Jesus mula sa kasulatan. At pagkatapos niyang basahin ang sulat ni Isaias ay sinabi ni Jesus, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang hula ni Isaias na naparito ako, isinugo ako upang magdala ng mabuting balita ng pagliligtas, upang pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo, bigyan ng katugunan ang mga suliranin ng inyong puso, lupigin ang kaaway, aliwin ang nangungulila, paligayahin ang tumatangis. Ang lahat ng ito'y natupad na, sabi ni Jesus. Ako na nagsasalita sa inyo ang katuparan ng hulang ito, sabi ni Jesus. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Jesus na natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Sa pagdating ni Jesus, natupad ang sinabi ni Isaias. Naririto na, kasama na natin ang gagawa ng lahat ng ipinangako at inihula ni Isaias. Naparito si Jesus upang palayain tayo sa anumang umaalipin sa atin, upang buksan ang ating mga mata at pangunawa
para maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa atin at bakit paulit-ulit tayong nabibigo. Upang pagalingin ang ating mga wasak na puso. Wasak ba ang puso mo, kapatid? Punong-puno ba ng hirap ng loob at paghihinanakit? Hindi tao ang kailangan mo para pagalingin ang sugat sa puso mo. Ang kailangan mo ay si Kristo. Si Kristo ay naparito upang tulungan tayong magpatawad sa nagkasala sa atin. Turuan tayong magmahal, bigyan tayo ng kapayapaan, aliwin tayo sa ating mga pagdurusa. Gusto ni Jesus na maging maligaya tayo at hindi miserable. Kung tayo ay sinisiil, gusto ni Jesus na makalaya tayo. Pauunlarin niya tayo at pagiginhawahin para hindi habang buhay na palagi na lamang tayong naaapi at inaapi. Gusto ni Jesus na lumikha ng pagbabago sa buhay natin. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Yan ang gusto ni Jesus na ibigay sa atin. Walang sino mang tao o anumang kapangyarihan ang makapagbibigay sa atin ng buhay na ganap. Si Jesus lamang. Ang mga tao ay nagpapakahirap magpayaman, magpakasikat, magpakadalubhasa, naghahangad na magkaroon ng matataas na katungkulan sa gobyerno dahil iniisip nila na sa pamamagitan ng mga ito ay magiging ganap, maligaya at fulfilled ang kanilang buhay. Ngunit maraming tao ang napakayayaman, ngunit miserable pa rin ang kanilang buhay. Magtanong kayo sa mga taong sikat na sikat, sa mga taong matataas ang katungkulan sa gobyerno at makapangyarihan, at sasabihin nila sa inyo, hindi rin sila masaya. Katulad din sila natin, hindi rin sila maligaya. Pakiramdam din nila ay wala pa rin kabuluhan ang kanilang buhay. Wala sa kayamanan, kasikatan o kapangyarihan ang fulfillment ng buhay. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng makabuluhang buhay. Kung totoong isusuko natin ang ating buhay kay Kristo at susunod tayo sa kanyang mga ipinag-uutos, kahit mahirap lamang tayo, makakasumpong tayo at makakaranas ng makabuluhang buhay. Kung papayagan natin ang mga aral ni Kristo, ang siyang masunod sa ating isip, bibigyan niya tayo ng buhay na ganap. Kaya lamang hindi nararanasan ng tao ang buhay na ganap ay dahil ayaw niyang isuko ang kanyang sarili kay Jesus. Kung isa ikaw sa mga taong nabanggit ko, ngayon ang pagkakataon mo para isuko ang iyong buhay kay Jesus. Kung kailangan mo ng kausap o karagdagang paliwanag tungkol sa bagay na ito, maaari po ninyo kaming i-chat sa Messenger, sa CLJC Gloria Local, at makikinig po kami sa inyo. Pangatlo, si Jesus ang ating pag-asa dahil siya ang magpapalaya sa atin sa kabulukan. Makibasa po kayo sa akin sa Roma 8:18 hanggang 25. Roma 8:18 hanggang 25. At ang sabi po ay ganito. Saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Sabi ni Pablo, saganang akin, ang mga paghihirap, pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan natin, kundi dahil ito ang niloob ng Diyos. Gayunpaman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito at sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu,
bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kung nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong galak. Ang sangkatauhan at ang buong sanglilikha ay napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan at nagdurusa dahil sa epekto ng kasalanan. Ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap kasi ang sabi po nung talata ay ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan. Ang sanglilikha ay napailalim sa kabulukan. Kaya tayo ay dumaraing, napapahimutok sa matinding paghihirap. Kahit tayo na mga anak na ng Diyos at tumanggap na ng banal na spirito mula sa Diyos, kahit tayo ay napapahimutok din. Hinihintay natin ang katuparan ng pag-aampon ng Diyos, ang pangako ng Diyos na tayo'y tutubusin sa katawang ito na namamatay at naghihirap. Ngunit habang hinihintay natin ang pag-aampon ng Diyos, tayo'y dumaraing at napapahimutok sa paghihirap. At ang buong kalikasan ay naghihirap na kasama natin at dumaraing din. Napailalim tayong lahat sa epekto ng kasalanan. Naalipin tayong lahat ng kabulukan. Naririyan ang karamdaman, cancer, COVID-19, HIV at AIDS, diabetes, hypertension, obesity, lupus, Parkinson's, Alzheimer's at dementia, autism, ADHD, schizophrenia, Down syndrome, at lahat ng iba pang mga anxiety disorders. Lahat ng ito ay nagnanakaw ng kabuluhan at kahulugan ng ating buhay. Ang pagkagumong sa bisyo na nakasisira ng ating kalusugan, ang labis na pagpapasasa sa sarili, sa alak, sa drugs, mga sitwasyon na hindi lumilipas ng pang-isang linggo lamang, kundi kumakain ng mga taon ng ating buhay. Nakakapagod, nakakaubos ng lakas at ng resources, mga bagay na nagiging dahilan ng ating lalong paghihirap at paghihikahos. Lahat tayo ay patungo sa kamatayan at sa kabulukan. Paupos ng paupos ang ating buhay. Sa ganitong kalagayan, nasaan ang ating pag-asa? Na kay Jesus. Ang sabi sa verse 20, sa huling bahagi ng verse 20 hanggang 21, gayunman may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Maaaring ang mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus ay wala ng pag-asa, ngunit ang mga anak ng Diyos ay may pag-asa. Palalayain ang mga anak ng Diyos at bibigyan ng isang maluwalhating kalagayan. Yan ang sinasabi ng verse 21. Palalayain tayo sa kabulukan. At ang mga anak ng Diyos ay bibigyan ng isang maluwalhating kalagayan. Ang Diyos ang nangako sa atin. Kung ang atin mang kalagayan ngayon ay puno ng hirap at sakit, ang sabi ng verse 18, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Mahirap man ang buhay natin ngayon, may naghihintay sa atin na isang maluwalhating kalagayan. Isang kaluwalhatiang ibibigay ng Diyos sa atin. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, tayo na mga anak ng Diyos ay luluwalhatiin kasama ni Jesus. Makikihati tayo sa kaluwalhatian ni Jesus. Itong katawan na nabubulok
ay nagkakasakit at nasasaktan, ay papalitan ng Diyos ng isang maluwalhating katawan na hindi na nagkakasakit at hindi na namamatay. Kaya kung nagtitiis man tayo ng sobrang hirap ngayon, huwag tayong susuko at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang pangako sa unang Korinto 15:53, babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng katawang di nabubulok at ang katawang namamatay ng katawang di namamatay. Isang araw matatapos ang ating pagdurusa. Itong ating katawan na nagkakasakit, nabubulok at namamatay ay papalitan ng di nabubulok at di namamatay. Sabi sa Pahayag 21 verse 4, Pahayag 21 verse 4, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, ang mga dating bagay at dating batas ng kalikasan ay magbabago na. Wala ng pagluha, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng pagdadalamhati at pag-iyak. At sa bagong kalagayan na ito, makikihati sa mga anak ng Diyos ang sangnilikha at ang buong kalikasan. Matutubos din at palalayain ang buong creation sa pagkabulok. Ang sabi po doon sa binasa natin kanina sa Roma 8:21, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang kamatis ay hindi na mabubulok, ang dahon ay hindi na mahuhulog sa tangkay, ang isda ay hindi na mabibilasa, at ang karne ay hindi na mapapanis. Makikihati sila sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ngunit pansinin ninyo mga kapatid, na ang buong sanglilikha ay palalayain kasama natin sa pagkabulok. Ngunit pansinin ninyo na sinabi sa talata, ang mga anak ng Diyos lamang ang bibigyan ng maluwalhating kalagayan. Ang sabi doon ay, makikihati ang kalikasan sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang bibigyan lamang ng maluwalhating kalagayan ay ang mga anak ng Diyos. Ang mga hindi anak ng Diyos ay hindi kasama sa palalayain sa kabulukan at kamatayan. Hanggang sa walang hanggan ay mararanasan nila ang kabulukan at kamatayan. Ang mga anak ng Diyos ay maghihirap lamang hanggang hindi pa tayo tinutubos ni Jesus na ating manunubos. Pagbabalik niya, babaguhin niya ang ating kalagayan, maluluwalhati na tayo at matatapos na ang ating mga paghihirap. Ngunit ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus ay magpapatuloy sa kabulukan at kamatayan. Kaya mahalaga na tiyakin mo na kasama ka sa mga itinuturing na mga anak ng Diyos. Sa Juan 1:12 po ay mababasa natin ang ganito. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ibig sabihin ay sa Panginoong Jesus, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay tinuturing ng Diyos na anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay karapatan na ibinibigay lamang ni Jesus sa mga taong tumanggap at nanalig sa Kanya. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi pribilehiyo. Ito ay karapatan. At ang karapatang yan ay si Jesus lamang ang nagkakaloob. Hindi natin pribilehiyo ang maging anak ng Diyos. Si Jesus lamang ang nagbibigay ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wala nang ibang makapagbibigay sa tao ng karapatang iyan, kundi si Jesus lamang. Kung ang mga anak ng Diyos lamang
ang palalayain sa kabulukan at kamatayan, ang mga nananalig kay Jesus lamang ang makakaranas ng pagpapalayang yan. Kung gayon, ang mga nananalig kay Jesus lamang ang palalayain sa kabulukan at kamatayan. Kaya si Jesus lamang ang pag-asa ng tao para makalaya sa kamatayan at sa kabulukan. Mahalaga mga kapatid, na pagkatapos mong marinig ang mensaheng ito, ay tiyakin mo sa sarili mo na ikaw ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Dahil kung ang mga anak ng Diyos lamang ang makakaranas ng maluwalhating kalagayan na ipinapangako ng Diyos Ama, mahalagang tiyakin mo na kabilang ka sa mga anak ng Diyos. At malinaw ang ating talata. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kabilang ka ba sa mga anak ng Diyos? Nananalig ka ba kay Jesus? Kinikilala mo ba siya bilang iyong Panginoon? At totoo bang siya ang hari sa iyong buhay? Kung gayon, kasama ka sa mga palalayain ng Diyos sa kabulukan at kamatayan at bibigyan ng isang maluwalhating katawan pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Gaano man kadilim ang tingin natin sa kasalukuyang kalagayan, gaano man kawalang pag-asa, palakasin natin ang ating loob. Si Jesus na ating pag-asa ay ipinadala ng Diyos Ama at ipinanganak noong unang Pasko upang bigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa sa kaligtasan, sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan. Pag-asa na magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya habang tayo'y naririto sa mundo. At pag-asa na matubos mula sa kabulukan at kamatayan ng ating katawan na nabubulok at nahihirapan. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:7, namumuhay ako ngayon ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Mga kapatid, mahirap pa ang ating sitwasyon. Parang wala pang kapag-apag-asa. Ngunit dahil si Jesus na ating pag-asa ay kasama natin, dapat napupuno tayo ng pag-asa. Kung ang titingnan natin ay mga pangyayari sa ating paligid, mawawalan nga tayo ng pag-asa. Ngunit kung mabubuhay tayo sa pananalig sa Diyos, lalakas ang ating loob. Kaya sabi ni Pablo, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Huwag mong isandig ang iyong pag-asa sa mga bagay na nakikita. Lalo kang manlulumo at mawawalan ng pag-asa. Mamuhay tayo sa pananalig sa Diyos. Kung mamumuhay tayo sa pananalig sa Diyos, lalakas ang ating loob. Ang kailangan nating patibayin ay ang pananalig sa Diyos. Ang pagtitiwala sa mga plano ng Diyos para sa atin at ang pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Ang plano ng Diyos para sa atin ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Walang aksidente sa nangyayari sa ating buhay. Lahat ay may layunin at ayon sa panukala ng Diyos. Kailangan lamang nating mabuhay sa pananalig sa Diyos. Sabi doon sa binasa natin kanina sa Roma 8:24 hanggang 25, Roma 8:24 hanggang 25, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Nang tayo'y manalig kay Kristo, ligtas na tayo, tiyak na ang ating kaligtasan. Ngunit ang ating kaligtasan ay hindi pa ganap. Ang sabi ng ating talata ay inaasahan natin ang kaganapan nito. Sa pagbabalik pa ng Panginoong Hesus, lulubusin ng Diyos ang ating kaligtasan. Tutubusin tayo sa ating katawang makasalanan, alipin ng kasalanan at
nakakaranas pa ng kamatayan at ng mga sakit. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa. Sabi ng Roma 8:24, ngunit ang pag-asa, 25, ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kung nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Ang pag-asa ay nangangahulugan na ang inaasahan natin ay wala pa, hindi pa nangyayari. Ngunit naniniwala tayo na mangyayari. Kaya ang pag-asa ay kakambal ng pananalig at pagtitiwala sa taong nangako. Naniniwala tayo at nananalig na magaganap ito at tutuparin ito ng nangako. Yun po ang ibig sabihin ng pag-asa. At ang taong nananalig na mangyayari nga iyon ay buong tiyagang naghihintay. Buong tiyaga tayong maghintay, mga kapatid. Bagamat hindi pa natin nakikita ang ating inaasahan, naghihirap at nagdurusa pa din tayo. Pero dahil ang Diyos ang nangako, makakaasa tayo, nagtitiwala tayo at naniniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ang Panginoong Hesus ay ipinangako, ang tagapagligtas ay ipinangako ng Diyos sa Israel 800 taon pa bago ipinanganak si Kristo. Marahil ang mga taong nabuhay mula sa loob ng 800 taon na iyon ay matyagang naghintay. Ang iba ay nainip at tumigil na maniwala na darating ang ipinangakong tagapagligtas. Ngunit pagkaraan ng 800 taon, tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Huwag tayong mapagod maghintay. Huwag tayong tumigil na maniwala. Huwag nating i-give up ang ating pag-asa sapagkat ang Diyos ang nangako. Hintayin natin ng buong tiyaga ang katuparan ng mga pangako. Sa Filipos 1:6 ay ganito po ang sinasabi, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Sabi ni Pablo, tinitiyak ko sa inyo. Nakakatiyak si Pablo. Sa pamamagitan ng kanyang pananalig ay nakakatiyak siya at tinitiyak din niya sa atin na ang mabuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa atin ay kanyang tatapusin, kanyang lulubusin. Hindi lamang tatapusin, lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Hindi bigla, utay-utay, pero tuloy-tuloy. Isa sa katuparan ng Diyos ang mabuting bagay na pinasimulan niya sa buhay natin. Pansinin po ninyo yung salitang lulubusin hanggang. Yan ay nangangahulugan na tuloy-tuloy na gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Hindi siya tumitigil at titigil lamang siya sa paggawa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Hesus, araw-araw ay may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Tuloy-tuloy ang Diyos na nilulubos ang kanyang magandang plano sa ating buhay. Magpakalakas tayo mga kapatid sa mga pangakong ito. Maaring hindi pa natin nakikita ang katuparan ng mga pangakong ito, ngunit ang Diyos ay hindi tumitigil at hindi siya titigil hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Malulubos ang lahat ng mabuting bagay na ipinangako niya sa atin. Kaligtasan sa kasalanan, isang buhay na ganap at kasiyasiya habang naririto tayo sa mundo, at kalayaan mula sa kabulukan at sa kamatayan. Let us take heart and believe and never give up on our hope. Jesus is our hope. At dahil ipinanganak si Jesus nung unang Pasko,
makakaasa tayo na ang pag-asa natin ay hindi mauuwi sa wala, kundi tutuparin ng Diyos Ama ang lahat ng ipinangako niya sa atin. Harapin natin ang Paskong ito mga kapatid na punong-puno ng pag-asa. Wala man tayong masasarap na pagkain sa hapag, wala man tayong mga regalo, wala man tayong mga bagong damit at sapatos, ngunit tayo ay merong Kristo sa ating mga puso. Siya ang ating pag-asa. Maligayang Pasko pong muli sa inyong lahat.